ngayon, dahil 2 months na magre-review ang ating pastor, 2 months din ako magsasalita dito. Amen. Yung 2 months na yon, nakasiris na yung Book of Peter sa loob ng 8 weeks. Nakasiris na siya na pinag-divide na ito. So, etong series na ito at itong outline na exegetical, ang gumawa nito ay hindi ako. Ang gumawa nito ay si Prof. Dexter, yung kaibigan namin na nasa Canada, na kapwa din natin Pilipino. Sa biyaya ng Panginoon, itong mga ginagawa niyang outline, may mga bayad ito. Pero, nakukuha ko lang ito ng libre. Yun yung biyaya ng Panginoon na ibinibigay niya ng libre, i-deliver mo na lang. Halos ginawa niya na yung kabuuang outline. Yun nga lang, medyo mag-adjust tayo ng oras. Kasi pag ako dati, pag nagsasalita ako, pinakamahaba ko na yung 15 minutes. Tapos na ako. Kaya pinansagan din akong wala daw nakatalo dun sa saglit lang talaga. Kasi hindi talaga direct to the point na yung ginawa ko. So dito, susundan ko tong outline niya. Mas magandang masundan natin kasi maganda yung pagkakadeliver niya rito sa First Peter. So yung babasahin ko muna yung text niya sa unang Pedro chapter 1. Chapter 1 verse 1 to 12. Sabi dito, mula kay Pedro, isang apostol na Jesucristo sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Kristo Jesus at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumasagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama sa ating... May mic pala tayo, na-excite ako. Hindi ko na ginamit. Verse 3, ulitin natin. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama na ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa, verse 4, na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Verse 5, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihiyak sa katapusan ng panahon. Verse 6, ito ay dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Verse 7, ang ginto bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang talisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Verse 8, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito, nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalarang di kaya ilarawan sa salita. Verse 9, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Verse 10, tungkol sa kaligtasan ito'y masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propeta, nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Verse 11, sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ay tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuin niya.
Verse 12, nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinapaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng mabuting balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinubong mula sa langit, maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. So bago tayo mag-umpisa, tayo may manalangin. Tayong lahat ay tumayo. Panginoon na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa, dalangin ko po Panginoon sa aming pag-aaralan ngayong umaga na ito sa iyong salita, sa sulat ni Apostol Pedro. Dalangin ko po Panginoon na ihanda mo po ang aming puso na maintindihan at maunawaan ng bawat babasahin ko sa iyong scripture Panginoon, at dalangin ko rin po Panginoon at tulungan mo kami ng iyong banal na Espiritu na pagharian kami ngayong umaga na ito, at itong bawat babasahin namin, pag-aaralan ay may pamuhay namin at lagi namin itong maalala. Ito po ang aming dalangin sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito sa topic natin, meron tayong 3 punto na makikita. So yung 3 points na to ay yung una, yung our inheritance through Jesus Christ. Makikita natin yun sa verse 1 to 5 ng chapter 1 ng unang Pedro. Yung pangalawang punto, our faith is tested in Jesus Christ. Tapos yung pangatlo, our salvation is revealed by the Holy Spirit. Hindi ko lang naitaas, kaya parang wala eh. Kasi may mga may kahit ganito kalayo, ang lakas ng receiver nila. Kailangan talaga ito i-digit dito. So, yung 3 punto na ito yung tatalakayin ngayon natin ngayong umaga na ito, na dun muna tayo sa medyo nakaligtaan ko yung background. Short introduction of the passage. Sabi dito, our passage for today is about how Apostle Peter wants to encourage the Gentile churches that are in exile as mentioned in verse 1. Why? Because of the time he write this letter, persecution started also to warn them to live a holy life because of the environment they are living in, a pagan culture and true worldly environment. So bakit sinasabi ni Apostol Pedro na ini-encourage niya yung mga hintil or yung mga pinili? Yung exile kasi mas maganda sa kasi sa Tagalog, hinirang. Pero yung pagkakabanggit kasi sa English, elect exile. Ito yung mga Kristiyano na Hudyo at Hintil na nagkalat. Kasi binanggit doon yung lugar kung saan sa Asia, meron sa iba't ibang lugar na nagkalat. At pinapaalalahanan nga sila ni Pedro na bagamat pagan culture yung nakakasalamuhan nila, at pinapaalalahanan nila na at dumadanas din sila dito ng matinding persecution. So ano yung mga matinding persecution na dinadanas nila dito? Ito yung mga time na yung mga Kristiyano noon, kung mapapanood nyo yung mga dati na video na pinapost ko, sila yung pinapakain sa leon, sila yung, ang tawag doon yung coffin, na ganito ata kataba yun. Kung gaano kataba yung coffin, ganun din kataba, kahaba, yung pantusok. So ilalagay ka dun sa loob, tapos isasarado yung coffin na yon. Pag hindi mo tinanggi si Kristo, yung pananampalataya mo sa Kanya, mabubuhay ka. Pero pag talagang nanindigan ka, papatayin ka. Papipiliin ka muna nila kung tatalikod ka o hindi. So, yung mga ganong matitinding karanasan nila na buwis buhay, napaka pag-iintindihin mo. Walang-wala yung pinagdadaanan natin pagsubok ngayon. Sila buwis buhay. Tayo, makaranas lang ng konting hirap. Ayaw na tumano. Parang ganun yung konting problema, pagsubok, pumibigay na tayo. So, dito, matindi yung pinagdadaanan nila. Kaya pinapayuhan sila ni Pedro na maging matatag. At binanggit niya sa isa dito kung paano niya ini-encourage yung mga Kristiyano noon na yung at bago tayo pumunta ron, tingnan muna natin yung background nung letter ni Peter. Sabi dito,
For your info only, not part of preaching, talagang naka-indicate tayo. Sabi dito sa number 1, providence. Peter wrote his first Peter letter to Gentile people for the reason of Peter mentioned once you were not a people, once you were not a people, 1 Peter 2:10, which points to Gentile in Romans 9:24 to 25, as well as doing that the Gentiles want to do. Sabi naman niya dito sa unang Pedro chapter 4 verse 3, these Gentiles are exile of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Sabi naman sa unang Peter verse 1, chapter 1 verse 1, some scholar are believe that First Peter is for the Jew, since Peter ministry is for the Jew. Galatia chapter 2 verse 7, however, the internal clause suggestion otherwise. Sabi niya doon, sa unang Sa pangalawa naman, yung purpose ng letter, Peter write the epistle of Peter to address the elect exile, yung sinabi ko nga kanina, to pursue holiness, for there are now a holy people whose cornerstone of foundation is Jesus Christ. Now, as the holy people, they should conduct themselves as a holy in the eyes of the world, like submission to human leaders. Verse 2 to 13 to 25. Being a good wife and husband. So, masasagasahan din pala natin yun. Yung being a good husband and wife. Kung aatin tayo sa loob ng 8 weeks na series, pati yung being a good wife and husband, masasagasahan din natin. To do good deeds, even if the people reveal us. Sa chapter 3, verse 8 to 22. Learn to live in a suffering as a Christian, for when Christ return will give you glory. So, etong sa purpose na to, binanggit na dito yung pagkakahati-hati ng topic. So, sa pinaka main point natin, sabi dito, for this reason, the main point of our passage is our salvation in Jesus Christ, which is revealed by the Holy Spirit, is to be tested through trial. So, mamaya, isa-isay natin yan. Sabi dito nga, sa point natin, our inheritance to Jesus Christ, makikita natin sa chapter 1, verse 1 to 5. Yung pangalawang punto natin, our faith is tested in Jesus Christ. Bakit nga ba kailangan pang i-test? Bakit nga ba kailangan pa tayong dumaan sa matitinding pagsubok? Pero mas matindi yung pagsubok na dinaanan ng mga unang Kristiyano noon kaysa sa pagsubok natin ngayon. Kasi katulad na lang nung may kakilala ko dati, pinapili siya. Yung pag-atin niya, palalayasin siya ng bahay. Hindi siya makakapag-aral. Mabigat, di ba? Estudyante pa lang siya, tapos sasabihin sa kanya ng magulang niya na pinapipili siya kung napapatuloy pa rin siya sa atin ng pag-atin ng gawain or paalisin siya sa kanila. Hindi na siya pag-aaralin, palalayasin siya. Grabe, bigat. Sa panahon natin, yung ganung mabigat na yon. Pero kung siya nagpatuloy, maaaring hindi din siya pababayaan. Kasi the more na mahakbang tayo sa faith natin, makikita natin kung gaano kadakila ang ginawa ng Diyos sa atin. Kasi na-experience ko rin yun. Na pinalayas sa bahay. Talagang pinaalis ako sa amin. Naranasan ko rin yan. Kaya alam ko yung pakiramdam na pinapalayas ng magulang. Dahil lang sa ganito. Dahil lang sa pag-atin ng ganito, naranasan ko. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos noong mga panahon na yon. Maraming may gustong kumupok sa akin kumuha. Pero dahil sa katigasan ng ulo ko din, hindi ako dun sa kanya tumira. Tumira pa rin ako dun sa lola ko. So, babalik tayo dun sa unang punto natin. Sabi dito sa our inheritance through Jesus Christ. Sabi doon sa verse 1 to 6. Sabi dito sa outline na yung explanation ng verse 1 and 2. Peter addressed his letter to elect exile who are around Asia. These are Gentile believers who are scattered due to persecution. He said God's election or God's chosen was
already planned by God before the beginning, and the elect become holy through the work of the Holy Spirit, and were redeemed by the blood of Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ. So, doon muna tayo sa yung sinasabi niya nitong elect, yung mga pinili. Sino ba ito? Sino ba yung mga pinili ng Diyos na binabanggit ni Pedro dito? Ito yung mga tao na merong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sila yung mga pinili. Hindi yung mga pinili na nasa loob ng simbahan. Sila yung mga kasi maraming nasa loob na hindi naman kasi para yung pag-act nila hindi kapareho. Mamaya ma-address natin yun. Merong binanggit kung sino-sino yung mga yon na mas maano. Sabi doon sa verse 2. Sabi nito, kayong pinili ng Diyos Ama ayon sa kapangyarihan, ayon sa kanyang layunin. Doon muna tayo sa kanyang layunin. Isa-isay natin at mula pa sa ayon sa kanyang layunin. So, ang Diyos pumili hindi base sa kung ano yung mga ginawa natin. Namili ang Diyos, hindi pa ginagawa yung mundo, wala pang universe, wala pang earth, hindi pa ginagawa yung hayop, meron na siyang mga pinili. Hindi pa ginagawa yung tao, wala pa lahat. Meron, namili na siya kung sino yung mga mananampalataya, sino yung mga pinili niya. Meron na siyang pinili. So, saan pa natin makikita yon? Pag binasa natin ng Romans, doon natin makikita yung sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos bago palikhain ang mundo, yung foundation nito, meron na siyang pinili. Amen. Kung papansinin natin, medyo baka magtampo sa akin, di ba? Na yung sinasabing God's love. Dahil dito kasi ina-address ni Peter yung mga pinili. Yung mga Kristiyano, pinapalakas niya yung loob. So, may binanggit din dito na yung sa una nating punto na nakaplano na. Una pa lang. Nung pinili niya, meron ng plano. Meron ng, kung maalala niyo yung binanggit kanina ni Brother Ansel, kung paano yung pagpagsak ng tao sa kasalanan, na meron ng plano ang Diyos, bagamat merong nangyaring hindi maganda, hindi pagsunod, meron pa rin plano ang Diyos. Kung papansinin natin, babasahin natin ng Genesis, 2 puno yung nandoon. Yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, at yung puno na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung 2 puno na ito, mas naunang likhain ito bago yung tao. So, ibig sabihin, alam na ng Diyos kung ano yung mangyayari. Sabi ko nga kanina, nabili na siya, hindi pa nalilikha. So, alam niya lahat dahil all-knowing siya. Kagaya ng pinag-aaralan natin. Simula't simula pa, alam niya na kung ilan ang magiging anak mo, sino yung magiging girlfriend mo, sino yung magiging asawa mo, pagtatagpuin niya kayo. So, alam niya yun. Magtatagpo talaga kayo. Dahil sabihin, may mga time na dati, iniisip ko, parang ayaw ko na mag-asawa. dati gusto, ganun yung maling pangunawa ko. Dahil hindi pa ako natututo. Pero habang tumatagal, sabi nga doon sa verse 2 na binabanggit natin, sabi doon, inudugtungan ko lang, sa mula pa ay pinabanal na ng Espiritu Santo upang maging masunurin kayo kay Kristo. So merong aral at merong tinuturo si Kristo kung bakit nagbago yung aking pananaw. Kung meron tayong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, meron itong mga tinuturo. Meron itong aral na mahalin mo ang iyong asawa at irespeto mo siya, kagaya ng sinasabi kanina ng Brother Hansel, na kinuha siya dito sa tadyang. Mapapansin nyo, bawas yung sa tadyang natin. Sa tadyang ng lalaki, magtataka ka, bakit siya may bawas? Pero sabi ng science, wala daw bawas. Pero bakit may talukap? Buo siya, pero bakit may talukap? Sabi ng Biblia, doon kinuha. Meron siyang talukap. Pansinin niyo yung mga bata na payat. Pataasin mo yan eh. Nakikita mo yung parang may lubog siya dito sa may gilid. Hindi ko alam kung right or left. So,
Dito nawala ako. Nawala ako. Masyadong umaba na. Bumalik ka pa dun sa kaninang introduction. So yung nakaplano na in the beginning. Sabi dito, become holy through the work of the Holy Spirit and were redeemed by the blood of Jesus Christ. So, mabalik ko lang, yung plano ng Diyos sa pagliligtas sa mga makasalanan, nakaplano na noon pa. Hindi pa nililigtas ang tao, meron na eh. Meron na siyang, may plano na. So, sa pangalawang explanation naman, sa verse 3, sabi dito, Peter said in verse, we are so blessed that we receive mercy from God through the resurrection of Jesus Christ, and that is our living hope. Parang sinasabi niya dito na yung pagliligtas sa atin, ito na yung pag-asa na inaasam-asam natin, na once na dumating yung nire-refer kasi ng binabanggit dito na yung sa kahuli-huli ang panahon, na ito na yung pagbabalik ni Christ. At dito rin mariritim yung yung mana. Sabi kasi dito sa unang punto natin, our inheritance through Jesus Christ. So ito yung sa verse 4 to 5, sabi dito, and our inheritance or gift from God is a new being that will not die. Kung ang tao namamatay dahil pero yung kamatayan na to ay bunga ng pagkakasala nila Eva at Adan, kaya pumasok yung kamatayan. Ang tao noon, nung nilikha, hindi siya namamatay. Pero dahil nung pumasok ang kasalanan, kaya siya namamatay. Pero sabi nga dito, yung regalo, yung mana natin, kagaya ng nangyari kay Kristo, na muli siyang sa ikatlong araw na buhay siyang muli, ito yung mana, na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Na hindi na nakalayo dun, hindi na tayo mapupunta doon sa destinasyon na yung mga tao na hindi tayo mapupunta doon sa parusahan. Ito yung isang bagay na iisipin natin na pag mana kasi, pag iniisip kasi natin, pag narinig natin i-realize mana, literal na kayamanan. Yung makikita natin, nahawakan natin, lupa, bahay, yung pera, yung iniwan sa atin. Pero dito, mas higit yun doon. Kasi yung mana na hindi ka mamamatay muli. Yung pangalawang kamatayan, yung pagpaparusa. Buhay na walang hanggan na yun. Mahigit napakahirap nun. Yung binabanggit nga natin yung biyerno. Pero dahil nga, yung ini-encourage ni Peter, yung katawan natin na hindi na mamamatay, sabi dito, holy and a body that will last forever. And it is ready now. Napakaganda nun. Kung papansin natin, yung mana na ibigay sa atin, banggitin natin yung verse 4 to 5 para mas malinaw. Sabi dito, na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na ihahanda ng Diyos sa langit para sa inyo. So ito yung mga so tingnan natin yung verse 3. Sabi dito, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. So kung tayo nakakaranas tayo ng matitinding iba't ibang hindi pangit, meron pa rin pag-asa. Kung hindi man maganda yung pinagdadaanan natin ngayon, parang naisip ko nga dati, parang ang hirap naman ng success. Parang ang hirap naman ng success. Samantalang sa iba, ang gaan sa kanila, ang galing sa kanila. Pero hindi natin alam yung kwento nila. Mahirap din yung sa kanila. Hindi rin yung naging madali sa kanila kung bakit nila narating yung mga bagay nila. So, meron pa rin pag-asa. Hindi man maganda yung nararanasan natin dito, pero pagdating sa panahon na dumating na yung second coming of Christ, nandoon yung pinakamatinding pag-asa. Pinakamagandang pag-asa natin na bibigyan niya tayo ng mana. At yung mana na ito ay ito
our gift from God is a new being that will not die. Isang bagong buhay, bagong pag-asa, mawawala na yung dating katawan natin na makasalanan. Magiging bago na ito. Sabi pa dito sa pangatlong explanation, babasahin ko na lang. Pero nabanggit ko na ito para mas nadaanan natin lahat. Sabi nito, in our inheritance from God, ay nabanggit ko na pala. Tama, nabanggit ko na. So dito na tayo sa may theology ng unang point natin. Sabi dito, the assurance of our salvation. Now maybe your eyebrow, medyo technical. Medyo explanation lang ni na sabi niya dito kasi yung assurance of salvation kasi natin, sabi sa Ephesians chapter 2 verse 9. For by the grace you have been saved through faith, and it is not your own doing. So dito malinaw sinasabi, hindi dahil sa mabubuting gawa natin kung bakit tayo naligtas. Tutuloy ko lang, it is the gift of God, not a sort of word, so that no one can boast, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which is God's prepared beforehand that we should walk in them. So dito malinaw na binanggit ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 9 na lahat na yung kaligtasan natin ay by grace. Hindi dahil sa kung ano yung mabuting ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Tapos sabi niya pa dito, God in His sovereign plan decided in the past to use those who He would save. That is why verse 1 said, according to the foreknowledge of God the Father. Sabi niya, brother and sister, rejoice because of our inheritance through Jesus Christ, and that is our living hope. So ito yung pinakapag-asa natin bilang isang Kristiyano. Itong kaligtasan na meron ng isang mananampalataya, napakagandang mana na or kayamanan na makukuha natin na mas higit pa sa lahat na meron tayo. Sabi naman dito sa application, mga kapatid, do we truly believe that Jesus Christ in our living hope? Because if we are not sure, maybe you are not yet really sure that we know Christian. Dito, maybe there is still no Holy Spirit in your heart. So sabi niya dito, kung hindi naniniwala ang tao or ang isang nagsasabing Christian siya na hindi siya naniniwala dun sa pag-asa na binigay ni Kristo, walang banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu, once narinig mo ang gospel, ang banal na Espiritu ang magkukonvince, ang magkukonvict sa heart mo kung para humingi ka ng tawad sa Diyos. Dahil tayo bilang tao, dahil na pumasok ang kasalanan, we are corrupt. Kaya kung bakit hindi nila pinpansin niyo pag may nangangaral, may nag-share ng ebanghelyo sa bayan, dadaan-daanan ka lang pagka nangangaral ka. Pag wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na kikilos dun sa tao, wala rin yung mapapakinggan niyo. Dahil we are corrupt and sin. Nagiging lang na yung nagagaya na dun nahalata ako So yung ganong sumayboy pa ng konti sa joke Yung pagka-corrupt. Foreigner. Naalala ko kasi yung mga nagbahong sila. So yung mabalik tayo doon, ang taong hindi kinulusan ng banal na Espiritu, hindi rin siya magre-response. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, kung ano yung ginagawa niya sa panahon natin ngayon,
Siya yung kumikilos para i-convince tayo, sabihan tayo na mali yung ginagawa mo. Hindi ibig sabihin na nung nakakilala tayo sa Panginoon, perfect na kagad yung buhay natin. Wala na tayong pagkakamaling gagawin. Hanggat nandito tayo sa laman, hindi natin yan mapipigilan na magkasala. Pero merong banal na espiritu na magkukonvict sa atin kung ano yung tamang gagawin natin. I-convict niya tayo. For example, pag nag-aaway kayo ng asawa mo or ng girlfriend mo, dahil meron kang pananampalataya sa Diyos, sasabihan ka ng makipagbati ka na sa Kanya. Lapitan mo na siya. Akapin mo na siya. Sasabihin ka, makipag-ayos ka na sa Kanya. Ganun ang trabaho mo ng banal na espiritu pag akayusin niyo yung dalawang magkaaway na parehong mananampalataya. Example lang yun. Medyo ano nga lang, relate lang. So, You're a Christian. Ganun yung nararanasan natin araw-araw. Bagamat nagkakamali pa rin tayo. Pero yung banal na espiritu, ikinokorek niya yung bawat maling desisyon natin na yung ginawa mong desisyon ay mali. Pero hindi ibig sabihin yung desisyon na ginawa mo na yon, hindi mo isa-suffer yung maling ginawa mo. Suffer mo, meron pa rin consequences yun na pagkadaanan. Dahil hindi naman consentidor ang Diyos para hindi siya katulad ng parents natin na minsan may mga parents na kinukonsente yung mga anak nila. Pero hindi ganun ang Diyos. So, matuloy lang tayo dito. Sabi dito, even if you will, there is still time, but the time is not short. Sabi dito sa transition, after Peter explained the inheritance of our salvation, the next he explained that our faith will be tested, which is our, ito yung second point natin. Sabi dito sa second point, our faith is tested in Jesus Christ. Pag nababasa ko ito, kasi meron siyang illustration na ginawa dito yung ginto. Yung ginto, bakit kaya idadaan pa siya sa apoy? Para saan yung apoy? Kung bakit pa siya susunugin? Dahil yung apoy, ito yung nagsisilbing pangtanggal dun sa mga nakalagay doon na hindi naman talaga gold. Susunugin niya yun. At ang maiiwan lang yung ginto. Yung mga dumi or yung mga hindi naman kasama sa parte ng gold, mawawala lahat yun. I-purify niya. At etong gold na ito, sabi nga dito ni Neno, sabi dito sa verse 6 to 7, Peter strategically explained in verse 6 to rejoice in our trials, what it is that even possible for human to rejoice in our suffering. The Bible said, yes, exactly. Yes, according to Peter, why? Because in verse 7, tested genuine of your faith. Genuineness, sabi dito. Tested genuineness of our faith. Peter what to say, we can truly determine if we are truly Christian. So, paano daw natin nakukuha? Nalalaman natin na totoo tayong Kristiyano, yung pagiging genuine natin sa pag-test dun sa faith natin. So, tuloy ko lang yung binabasa ko. Peter compare our faith, he said, more precious than gold that precise though it is tested by fire. Our faith is greater than gold because gold minerals ay natutunaw in the age to come. But our faith of being Christian will remain forever. Amen. Hindi yun nawawala, yung pananampalataya natin. Bagamat an example ni Peter, yung illustration sa gold, hindi yun nawawala. Magandang basahin ko yung verse na yun. Kasi mayroong pinanggit siya doon na sa verse 6 sabi dito, ito'y dapat ninyong ikagala kahit na maraming magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto bagamat nasisira ay pinadadaan sa apoy upang malaman ang talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. So bakit daw sinusubok? Para malaman talagang ito'y tapat, sabi ni Biblia. Sa gayon,
kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesu Cristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit so yung ano daw, sabi dito, malalaman yung pagiging tapat ng isang Kristiyano kung tayo'y itetest or sinusubok. Kagaya na lang ng isang palabas sa kung napanood nyo na yung Facing the Giant. Kung hindi nyo pa napanood, available din sa YouTube. Yung hall niya. Hindi ko na ikukwento yung hall. Yung movie na Facing the Giant, ang pinaka-nagustuhan kong segment doon, yung sinabi ng babae yung asawa. Papapyawan ko lang ng konti. Sabi kasi doon sa kwento, etong mag-asawa ng babae at lalaki na ilang years ng coach yung asawa niya sa isang ano bang team yung rugby? Anong football sport. Yung football na yon, dahil yung asawa niya ay coach, ilang taon na rin siyang coach doon na hindi sila nananalo. Kahit na isa. Yun yung nakaka-frustrate sa kanya. Hindi sila nananalo. At pangalawang problema niya pa, may mga attitude yung mga player niya kung bakit hindi sila magkasundo-sundo. Yun yung isa pang problema. At yung pangatlong problema, yung matagal na silang kasal, hindi pa sila nagkakaanak. Napakabigat yun dun sa ano. Pero, to long story short, sabi ng babae, kasi nagpa-examine siya sa loob ng unang examine niya. Sabi sa kanya nung nurse, hindi ka pa rin bukas. Pangalawang examine niya, sinabihan pa rin siya na hindi ka pa rin bukas. Pangatlo na examine niya, sabi pa rin sa kanya nung nurse, hindi ka pa rin bukas. Umiyak na siya doon na yung matinding kalungkutan ng pag-iyak niya na sinabi na hindi pa rin siya bukas. Sa tagal na nilang pagsasama. Di, etong babae, lumabas na siya dahil binigay na yung resulta sa kanya, binasa na. Habang bubuksan niya yung sasakyan niya, hindi muna siya pumasok. Tumingala muna siya sa langit. Sabi niya doon, yung pinakamagandang sinabi niya, Lord, kahit wala akong anak, mananatili pa rin na ikaw ang Diyos ko. So yung ganung pakiramdam, nararamdaman ko yung emotion nung napanood ko. So yung ganung pakiramdam, durog na durog siya noon. Pero sinabi niya pa rin na ikaw pa rin ang mananatili pa rin na ikaw ang aking Diyos. Bagamat wala akong anak. At sa biyaya ng Panginoon, yung palang result, nagkamali. Yung papel na dapat hindi sa kanya, yung binasa ng nurse, hindi pala sa kanya. Nagkapalit yung papel. Kaya hinabol siya ngayon ng nurse. Nung hinabol siya ng nurse, at nung nilapitan siya na nagkamali, pinapalawan ng nagkamali sila ng binasa. Buntis pala siya. Kung papansinin niyo yung kwento, nauuna muna yung pag-test bago doon sa result na hinihingi niya. Napapatunayan yung pananampalataya natin kung nakakaranas tayo ng iba't ibang matitinding pagsubok. Yung mga sinaunang Kristiyano noon, matindi yung naranasan nila, pero hindi sila nag-give up. Hindi sila nag-give up na isuko yung kanilang mga pananampalataya. Kung bakit mayroong pag-test dun sa faith natin. Dahil yun, para makita yung pagiging, sabi nga ni Pedro dito, yung pagiging tapat ng ating pananampalataya. Kung bakit tayo tumaraan sa malatinding pagsubok. Kagaya ng illustration niya sa ginto, pinupurify nito. Pinalalabas nito yung totoong ginto. Inaalis yung mga hindi kasama dun sa ng ginto. So, mabalik tayo dito sa binabasa natin. Sabi dito sa theology, you know suffering is normal in the Bible. In fact, 2/3 of 66 book of the book of Psalms is about suffering in the midst of faith. Kung babasahin daw natin ang book of Psalms, yung 2/3 daw doon ay suffering in the midst of faith. Matindi.
Yung tutor nito ay napaka-matinding pinagdadaanan nila. 2/3. Grabe, ang dami. Tapos sabi nila ito, some are expressed through singing about their frustration. Complain about the suffering, trials, and persecution. They all express it is God, but despite all the direct complaint to God, there is still faith in God. Sa kabila daw na meron silang mga sinasabi dun sa mga nararamdaman nila, we still nananatili pa rin yung pananampalataya nila sa Diyos. Kung babasahin natin yung iba't ibang kanta doon sa Book of Psalms o sa mga awit sa Tagalog. In fact, there is a book in the Bible which is called Lamentation. Ito, pinakamatindi. Yung Lamentation. Ano ba sa Tagalog Lamentation? Panagkoy. Yung ibig sabihin ng panagkoy, ito yung matinding emotion mo, yung matinding pagtiyak mo, yung matinding nararamdaman mo. Parang sobrang durog na bigat ka na. Pero nailalabas nila yung mga sinasabi nila. Sabi dito pa, ituloy natin. This book is all about the expression of the pain of trials to God. It just would like to clarify something. Christianity is not about good health, good life, and you will be the rich. That's not true. That kind of teaching is called prosperity gospel. So pag napakinggan natin yung mga turo na about sa na hinahype ka niya na i-encourage, hindi masamang maging positive. Pero kung babasahin natin ang Biblia, walang nangyaring prosperity sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano, lalo na ng mga apostol. Kasi talagang matinding pagsubok yung pinagdaanan nila ng mga panahon niya, buhay yung kapalit. Nakalimutan ko na yung tawag dun sa yung movement na yun, yung prosperity gospel. Word of faith ata. Word of faith. Sabi doon, this is not Christianity or proof in our passage for today. Hindi ito yung Christianity na tinutukoy ng